Pumayag na si Mikey Williams sa deal ng Converge. Ito ay matapos na hindi tinanggap si Mikey Williams sa mga team na napupusuan niya at hindi na rin siya pinabalik sa TNT. Buong akala niya maawa ang TNT sa kanya, lalo na maraming injured at napapadalas ang kanilang talo sa finals. Hinintay talaga ni Mikey yung reaksyon ng buong TNT kapag natatalo sila sa finals kasi akala niya maghahanap na sila sa serbisyo niya. Pero yun ang akala niya. Kagabi, sinabi ng isang PBA Insider page na may nakapagsabi raw sa kanila na pumayag na nga raw si Mikey sa Converge deal. As per sources, nagkakatugma lahat ng sinabi nila na 800 to 900k daw yan kada buwan. Pero originally, gusto ni Mikey sana ng mahigit 1.2 million lang naman. Sa kasamaang palad, tinanggap na lang niya ito dahil kagaya ni Greg, kailangan din daw ni Mikey ng mapapasukan lalo na't nagkakaedad na siya. Since SGA, wala na nagkaka-interes sa kanya. Ayon pa sa SGA management, hindi naman din magiging consistent na kukunin nila si Mikey dahil napansin nga naman nila na nagsuslow down na. Magaling pa rin si Mikey at worth it kunin pero nauubos ng oras niya at nag-iiba ang panahon. Kumpara nung nasa TNT pa siya, walang-wala itong si Jordan Heading. Si Mikey can shoot all angles, kaya mag-drive, kaya maging threat sa kahit anong sulok. Higit sa lahat, pang crucial type din. Pero dahil sa pagkagahaman niya sa pera at perang habol, kaya yan ang napapala niya. Isipin niyo mga quiz na kapag nakuha ito ng Converge ngayong darating na conference, isa ng malaking bomba agad. Magiging threat sila sa buong PBA plus with Calvin Abueva plus 1 GDL at Dave Ildefonso na isang two-way player na coming. Pagkatapos, malaking pabonus na lang kapag nakuha pa nila si Ian Sanggalang na mapupunta na umano sa Terra Firma. Ang lineup na to ay para nang naging Mighty Swift ni Yengia way back 90s. Kaabang-abang ang mga mangyayari sa Converge. Dahil sa lahat-lahat ng independent teams, aminin na natin sila talaga ang may pinakamalaking potensyal na mag-finals. At sila din ang pinaka-dark horse dahil sa lakas ng kanilang lineup. Maghihintay na lang tayo na mabuo yan. At sa palagay ko, Junmar stopper na lang kulang sa kanila, yung hindi na kailangan double team si Abay. Dagdag pa ng Converge, hindi pa sila tapos sa bagay niyan dahil marami pa silang pasabog. Hindi lang sa players, kundi sa kanilang sistema.